Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So, ngayon, itong sitwasyon ng ngayon, itong ano ngayon, sila Senate President Soto at saka ah, itong si JB Ejercito, ang chairperson ng Ethics Committee, kasi ngayon ito naman kasing si JB Ejercito. Chairman ito ng Ethics Committee. Dapat sana dito kasi kay JB Ejercito, may pangil sana ito. Kasi siya dapat ang taga-disiplina ng mga senador. Ngayon, lumalakas na nga ang panawagan ng taong bayan na wag swelduhan na yan si Bato kasi hindi nagtatrabaho. Ang problema dito kay JB Ejercito, hindi niya kayang ipatupad yun eh. So ang ginagawa ni JB Ejercito, nakikiusap kay Bato. Sabi ni JB Ejercito, sana si Senator Bato de la Rosa na lang ang magsabi na ayaw niya nang tumanggap ng sweldo. Yun ang sabi ni JB Ejercito. Voluntary na lang daw. Wag na daw idaan sa Ethics Committee. Yan ang sabi ni JB Ejercito. Nakikiusap daw siya kay Senator Bato de la Rosa na wag nang tumanggap ng sweldo. Siya na lang ang magsabi voluntarily para hindi na daw pahirapan ang Senado. Well, yung sa akin kasi, appeal ko yun bilang kasamahan, bilang kaibigan din, no? Nakasama ko ng motor yan, pero just to be fair to everyone, siguro kung voluntarily, inaangapil ako, kung i-waive niya na yung pagtanggap ng sahod at mga allowances, para maging para yung issue mismo, kahit pa paano, madress na. No? And it might even be a basis. Kasi nang basihan para sa complaint sa ethics. Alam naman na po natin na gusto man natin aksyonan, kapag sinunod mo ang proseso, talagang napakatagal. No? Una, pang-lima pa yung kaso niya. Pangalawa, wala ho sa rules ng Senate, so hintayin pa natin mag-resume ang plenary bago amyendahan yung rules. So, mahaba-habang proseso. Pero para nga matapos na yung issue, for the peace of mind ng kampo niya, ng lahat, ako naman apila lang para at least mas maging madali maging magaan para sa lahat. Kung pwedeng na lang, i-waive na at hindi natanggapin hindi niya kunin yung sweldo at saka yung allowances. Parang ang ginagawa ngayon ni JB Ejercito, naiipit sila. Ang taong bayan galit na. Sinisweldohan si Bato, hindi naman nagtatrabaho. Pero ayaw niya rin na sila sa mga senador magdesisyon na ipatigil na ang pagsweldo kay Bato. Kaya para daw walang problema, si Bato na lang ang magkusa, voluntarily magsabing wag na siyang sweldohan. Ang problema, ang hindi nakikita ni JB Ejercito dyan, ang kapal ng mukha niyan. Ang kapal ng mukha niyan ni Bato. Hindi yan magsasabi na wag na lang siyang sweldohan. Hindi, yung mga Duterte na yan, na mga senador, makakapal ang mukha niyan. Kahit hindi yan magtatrabaho, kukuha yan ng sweldo. Ano yan eh? Kaya kung hihintayin ni JB Ejercito na magsabi ng ganyan si Bato, wala siyang maaasahan dyan. Makapal ang mukha niyan eh. Makapal ang mukha niyan. Magsasabi ba yan si Bato na ako ayaw ko nang tumanggap ng sweldo kasi nakakahiya naman. Hindi yan. Hindi yan Kaya dapat sana yung Senate Blue Ribbon Committee na ang chairman ay si JB Ejercito, ipatupad kung ano ang batas. Di ba? Dapat ipatupad niya kung ano ang batas. Ano ba yung tamang batas? No work, no pay. Sila nga ang gumagawa ng batas eh. Tapos yung batas hindi sila marunong sumunod. Ano ba ang nakalagay kahit sa labor code? Ang nakalagay sa labor code, no work, no pay eh. Ganyan din naman sa ganyan din naman dapat sa gobyerno eh. Kahit pag hindi ka nagtrabaho, wala kang sweldo. Bakit hindi kayang ipatupad yan ng Senado?
Kaya dapat sa parte ni Senator JB Ejercito bilang chairman ng Ethics Committee, wag na siyang nag-aano kasi siya eh. Ha? Siya ang chairman ng Ethics Committee, hindi niya madisiplina si Bato. Ay wala siyang silbi si JB Ejercito. Kala ko sa kanya the good one. Palitan na lang siya. Palitan na lang siya sa pagka-chairman ng Ethics Committee. Hindi niya naman pala pwedeng kayang ipasunod ang batas eh. Kasi kayang ginagawa kasi ngayon, nakikiusap na nga lang si JB Ejercito. Sabi ni JB Ejercito, nakiusap kay Senator Bato de la Rosa, siya na lang ang kusang magsabi na hindi niya natatanggapin ang sweldo. Hindi nga yan. Ang kapal ng mukha na niya ni Bato de la Rosa, hindi yan magsasabi ng ganyan. Ha? Oh, di ba mga kabunyog mga kababayan? Wala yan. Kung hinihintay niya na magsabi ng ganyan si Bato, hindi. Lalo pa ngayon na pinagtatanggol ni Cayetano o si Bato, o di lalong kakapal ang mukha. Dati nang makapal ang mukha, lalong kakapal yan. Di ba? Kasi may nagtatanggol sa kanya eh. Pinagtatanggol ni Cayetano. Si Amy Marcos, pinagtatanggol din yan si Bato. Wala yan. Dapat kay JB Ejercito bilang chairperson ng Ethics Committee, wag niya nang hintayin na si Bato mismo ang magkusa. Hindi magkukusa yan. Ang kapal ng mukha niyan. Ha? Ano yan? Dapat, ipakita na ng committee niya, yung Ethics Committee, ang mali-mali. Kumbaga, the law may be harsh, but that is the law. Ibig sabihin, masakta na si Bato. Pero wala tayong magagawa. Kasi, hindi maganda na halimbawa na hindi ka naman nagtatrabaho, tumatanggap ka ng sweldo. Di ba? Yan mga kabunyog mga kababayan. Yan ang dyan. Kaya lang, yun na nga eh. Medyo malambot kasi itong si JB Ejercito. Alam nyo, tambak na yung complaint dyan sa Ethics Committee na yan. Si Attorney Marvin Aceron, ang dami ng final na complaints dyan sa Ethics Committee. Wala man lang naaaksyonan pa ang Ethics Committee. Ha? Kay Aris Nambio shout out sa iyo diyan sa Nueva Ecija. Dapat siguro nito kay JB Ejercito, palitan na ito. Kasi ang daming unethical na ginagawa ang mga senador. Dapat dinidisiplina nila yung hanay nila. Pero wala pa kahit isa. Wala pa kahit isa. Tapos itong kay Bato, tumatanggap ng tumatanggap ng sweldo, ayaw pa rin, hindi pa rin maipatupad ni JB Ejercito kasi ayaw niyang masaktan si Bato. Hindi pwede. Pag ikaw ay chairperson ng Ethics Committee, masaktan na ang masaktan. Ikaw ang disiplinaryan ng Senado eh. Ang nakakalungkot, hindi kaya ni JB Ejercito. Hindi kaya. Hihintayin niya pa na si Bato ang magkusang magsabi. Hindi yan. Wala kang maasahan dyan. Walang B si JB Ejercito. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.